God bless you, Mary Jobs. Let us pray. Opo na gilad mo pagpala namin, Diyos, sa malamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus muli. Ang aming marubdub at sa pusong pagpasalamat, paglulhati, pagsambay, muli ang aming pinapaabot. Sa dakilang pribilehiyo na patuloy na pinagkalabos sa amin, kalayaan upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa nakarating na malulhati mga anak, aming naisagawa ang unang yugto, mga pagpupuri, mga pagkikinig ng mga patutuo, mga awitin ng mga awit at ang katapatan patuloy malpa Isus ang sinusunod ng lahat ng mga anak. Narito po muli kami sa pag-aaral ng mga salita. Kami muna nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng aming mga karumihan. Buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghilyo ng kaligtasan. Aking hiniling man na Panginoon, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. Alisin mo ang lahat ng uri ng mga hadlang antok, hallelujah, at ang mga isturbo sa pagkikinig ng mga salita. Sa pangkalahatang panalangin, aming kagalang-galang na Ebanghilista, Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, cast out, antok in Jesus' name. Anoint thy word, O Lord, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Mukhang sintonado na yun. Sintonado na minamahal, medyo mahaba-haba na lang kanina pa po tayo. Okay lang po yan. At ang mahalaga po ay pinagsusumikapan ng lahat ng mga anak ng Diyos na talagang sambahin ang mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon na tumitingin sa ating lahat. Amen? Amen? Magandang hapon na po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Cumon Almeda. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon, ang kanila po mga beloved children, ating beloved workers, elders with church. Magandang hapon po. At sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating beloved brethren, amen, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po. At kumuha na po kayo ng inyong Biblia at ballpen, papel upang itala na po yung ating pag-uusapan. At sa hapong ito, isang magandang paksa ang ating pag-uusapan. At pakibasa po ang aklat ni San Juan, Kabanatang 20, talatang 19 hanggang 29. At ang atin pong pag-uusapan ay naka-flash po sa screen, 7 dangerous groups of Christians or believers in a local church. Ulitin ko po, we are talking about the 7 dangerous groups of Christians or brethren in a local church. We are in the local churches. Open your Bible in the book of John, chapter 20, verse 19. First is, unang-una, maminamahal, ay yung Thomas group. Tomasa, o anuman ang ating tawag. Pakibasa ang banal na kasulatan. Praise the Lord, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata ay 20, talata ay 19 hanggang 29. Nang kinahapungan nga, ng araw na yaon, na unang araw ng isang linggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nung dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisisampalataya. Pagpalain po naman ang Panginoon ng kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, maaring narinig na ninyo at nabasa na itong mga talatang ito. Pero mayroon akong babanggitin, maminamahal, dito na anong klase daw po itong mga Tomasian group, na one of the dangerous group dito po sa local churches, sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, sa ating kapanahunan, itong end time. Sinabi rito, maminamahal, kung masusundan ako kung na-flash na ito, they walk with you, but they don't really believe in you. Ito daw po yung mga ugali. Ito daw po yung makikita natin. Ito daw po yung ating maobserbahan sa mga Tomasians group. Ang sabi rito, do God can see or can use you in front of them, they are not easily moved. They take time to believe in you. These people can delay your vision. And they are also not aware. They are also delaying themselves. It's a struggle and a burden to lead people unto who don't believe in you. Ito, maminamahal. Kung tatagalugin po natin, maminamahal, itong mga ating na i-plus dito, ito daw grupo ng mga mananampalatayang ito, bagamat nakita nila, maminamahal, ang Ibanghilyo ay makapangyarihan, nangyayari sa loob ng iglesia, ngunit hindi sila karakadaka naniniwala. Nagpatutuo yung ating kapatiran ang sabi, gumaling ako sa aking karamdaman, na dati-rati mababaliw na ako, pero pinagaling ako ng malapay noon. Sabihin ng ilan, hindi totoo yan, nagkataon lang. Amen? Nagpatutuo ating mga kapatiran, totoo ang pabibigay, susi ng pagpapala. Nagbibigay lang yan dahil mayayaman yan. Ang tawag sa kanila, they are doubting Thomas yan. Lagi silang nakakalinlangan, lagi silang may second thought. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito'y nakakatakot, maminamahal, kapag ito'y paiiralin at mananatili sa kanyang iglesia. Dahil si Tomas, sabi ng kanyang mga kasama, dumating ang mahal na Panginoon, nabuhay namang muli. Ang sabi na, di ako maniwala. Maliban na lamang kung makikita ko at ang aking daliri ay ilalagay doon sa sugat ng kanyang tagiliran, at makikita ko talaga siyang mukhaan, mahawakan ko siya, doon lang ako maniniwala. Tingnan mo. Nangyayari na, nakikita na pinagaling ang karamdaman, pinagaling na minamahal, hallelujah, sa asthma,
pinagaling maminamahal sa sakit sa puso, pinagaling sa talagang mababaliw na, talagang ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, pero sabi nila, nagkataon lang. Ang tawag daw sa inyo niyan, lahat ng mga mayroong ganyang klaseng pag-uugali, ganyang klaseng na mga mananampalataya, wala kang pagkakaiba kay Tomas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ang mahal na Panginoon. Nagkatipon sila, dumating. Sabi ng mahal na Panginoon, Tomas, halika. Itaiti mo sa aking tagiliran ang iyong kamay para makita mo na ito yung sugat nung ako'y sinibat doon sa krus ng Kalbaryo habang ako ay nakabitay. Lumapit si Tomas. Kanya talagang hinawakan. Nung kanyang hinawakan, lumuhod siya. My Lord and my God, ang sabi niya. Marami mga Kristiyanong ganun. Totoo nga. Totoo nga. Pinagaling na nga, nagbago na nga yung ating minamahal na kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng mahal na Panginoon, mapalad, yaong hindi nakakakita sa akin ngunit naniniwala. Mapalad yaong mga naniniwala na ang aking kapangyarihan ay sumasa kanila nung sila'y naniniwala. Dahil ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, itong mga Kristiyano na gusto nilang to see is to believe, ito yung mga Kristiyanong lumilitaw at lumulubog. Ito yung mga Kristiyanong mga kritiko sa lahat namang nangyayari sa iglesia. Sabay-sabay tayong pinagpala, binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Pinangakuan ng langit pagdating ng mahal na Panginoon. Kung manatili ka sa pagiging Tomasian, questionably ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat hindi ito pag-uugaliin ng mga Kristiyano dito sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag to see is to believe. Ang gusto ng mahal na Panginoon, believe is to see. Amen? Maniwala ka, makikita mo ang iyong pinaniwalaan. Huwag kang maging Tomas. Absent kasi ng absent. Nagpupuri na dito, nagjo-joyful na, pinagpawisan na kami. Tapos na ang solemn, saka ka pa darating. Amen? Amen? Eh kung naghimala ang malapayron, kung bumalik ang malapayron sa joyful, wala na, nandun na kami sa alapap, maiwan ka rito. Anong nangyari? Ba't walang gawain? Amen? Amen? Huwag kang maging Tomas. Huwag tayong maging Tomas. Ayaw ng mahal na Panginoon, itong isang dangerous, ang sabi rito, one of the dangerous group ng mga Kristiyano, mga beloved brethren in a local church. Second, the Judas group. Dito po sa Acts chapter 13, verse 40 up to 52, basa, kindly. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Gawa, ang kabanata 13, ang talatay 40 hanggang 52. 40 hanggang 52. Amen. Magsipag-ingat nga kayo na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapagwalang halaga, at mapaggilalas kayo, at kayo'y mga param, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo ng sinuman. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salita sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Na sa pagsasalita sa kanila, ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapananghilian at tinutulan ang mga bagay na sinilita ni Pablo at nagsipamusong at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay.
narito, kami ay pasa sa mga hintil. Sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ng mga hintil, ay nangagalak sila at diluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Datapat inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga hangganan. Datapat ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagsiparoon sa Ikonyo. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Sabihin natin, ano po bang kaugnayan nitong ating binasang talata? Ito po yung missionary journey during Paul's visit sa Asia hanggang diyan sa dako ng kinalalagyan maminamahal sa Roma. Itong mga ating binasa, ang sabi rito, itong Judas group, hindi sila tumatanggap. Kung tumatanggap man maminamahal, lagi sila nag-iisip. Lagi sila nag-iisip na sayang yung mga ginagastos natin. Sayang yung ating binibigay. Ginagastos lamang sa wala. Dahil naalala niyo si Judas? Naalala niyo si Judas, maminamahal, lagi may dalang, purse. Naalala niyo isang araw na may isang babae na ginamit ang kanyang buhok na kanyang pinahira ng argwinko, yung pong pinakamamahaling pabango ang paa ng mahal na Panginoon. Nasabi ni Judas, mahal na Panginoon, sana itong yung pabango na yan ay dapat sana hindi na ibinuhos sa iyong paa. Bininta na lang sana natin yan para ang pera maitulong natin sa mga dukha, sa mga nangailangan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hangal ka, Judas. Ikaw ay nag-isip lamang ng iyong pangsarili. Di mo ba alam na ang ginagawa nitong si Maria Magdalena ay ginawa niya na dahil ako ay paruroon na sa aking kalalagyan, ako'y ililibing na, ako'y ipagkanulo na, ginagawa na ang kanyang party. Na kung anumang nagagawa niya ngayon para ako bigyan ng pagpapahalaga na mahalagang bagay dapat pamanong kanyang gagamitin, ibinuhos lamang sa paa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil itong Judas group, ang sabi rito, maminamahal, basahin ninyo yan, andyan, they walk with you, but they have issues with you. When God begins to bless you, they are not happy. When things of great value are given to you, in short, they are jealous of you. Ang sabi rito, of your success. Ang sabi no, when elevation comes, they will say, we are poor in the church, but our pastor is just driving big cars. Ang sabi rito, they have serious issues. If your life becomes bitter and bitter, they talk at you if you don't care about the poor. Hear this, pastors. Anyone who is jealous about your prosperity in your local church, tomorrow he will betray you. Ang sabi rito. Bantayan daw ninyo itong mga Kristiyano na walang ibang pinupuna kundi yung mga Kristiyanong pinagpapala. Mga manggagawa, ang mahal na pastor, ang mga beloved babies, ang mga nangangasiwa, ang mga tumatayo ditong pinagpala na nagsisikap, kaya pinagpala. Katulad daw ni Judas. Kaya pala laging may purse, laging may bag, doon ilalagay yung 30 pieces of silver na ipagkanulo ang ating mahal na Panginoon, ibibinta ang mahal na Panginoon. Amen? 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 Ito yung mga ginagawa maminamahal, hindi ko ini-exempt. Ito'y may katotohanan. Hanggang ngayon ba naman maminamahal ang issue sa iyong abang lingkod? Sinisiraan ako din sa dako ng Palawan na ako daw ay may baril. Live ako ngayon, naririnig ng mga umaakusa sa akin.
Ako daw ay may baril. That was 1990s. Na nung araw, libangan lang namin yan dahil nagta-target range kami. Nagta-target kami doon sa dako ng ating lupa sa Alas Asin, sa Bataan. Kasama ko ang ating beloved Minister Pogs during the time. Mga bata pa lang sila. Ay without knowing, maminamahal, na talagang laro-laro lang. Alam nyo naman, naglalaro. At then alam naman na hindi, nag-aakalang bawal. Katunayan, maminamahal, minsan nga, target kami doon, dala-dala yung mga debomba, dala-dala yung mga kung ano-ano. Ginagamit ito, maminamahal, para sirain ang iyong abang lingkod. Paikutin sa buong Palawan. Si Father Boboy, may baril yan. Ano ngayon kung may baril? Tinutukan ko na ba kayo? Tinutukan ko na ba siya? Tinutukan ko na ba yung taga-Palawan ng baril dahil may baril ako? At tapos na yung mga panahon na yon. Nung sinabi ng ating mahal na pastor na bawal magkaroon ng baril ang mga preachers, bawal magkaroon ng mga baril ang mga manggagawa, bawal magkaroon ng baril ang mga Kristiyano, sinunod namin ang sinabi ng mahal na pastor. Ang issue hanggang ngayon hindi patay, buhay na buhay. Pero yung issue na ginagawa nila, 2, 3, 4 pa lang mga kabit, may asawa, mag-asawa ng iba, may mga kalaguyong iba, okay lang. Kahit nalalaman na ng miyembro, kahit nalalaman na ng mga mananampalataya, baliwala. Tingnan yung maminamahal kadaya. Ito daw mga taong ito ay mga Judas group. Mga Judas Iscariote sa iglesia na manapayon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Huwag kayong makihalubilo sa mga taong ito. Huwag niyong paniwalaan. Amen? Huwag niyong pakinggan sa watain ninyo. Ito na ako na nagsasabi, bawal ang mga preachers magkaroon ng baril. Ako nagsasabing bawal, tapos may baril ako. Halugugin ninyo yung aking kwarto. Kung may makikita kayo, bibigyan ko kayo ng 1 million. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanilang ginagawa, para sirain, walang pagkakaiba sa puso at ideya na ginagawa ni Judas Iscariote. Ano bang ginagawa ni Judas? Di ba siya ipinagkanulo ang malapay nun? Kasama nga daw natin palagi. Kasama daw natin sa ating pananambahan, pero may espiritong pagkahudyo o pagkahudas. Nabi nila, who does not pay? No. Who does pay? Si Judas ay talagang magbabayad. Nangyari ngayon, maminamahal, ang daming pinupukol sa kanilang kapwa, mananampalataya. Kapag pinagpapala, kapag sila daw ay talagang inaangat ng mahal na Panginoon, nagkaroon sila ng jealousy, nagkaroon sila ng grabing inggit. Amen? Di ba inggit yan? Bakit mo kainggitan ang mahal na Panginoon na pinagsilbihan ni Mary Magdalene? Amen? Bakit ka maiinggit? No, kung mayroong ipinupromote ng mga kapatiran mula sa kanilang kalalagayan, itinaas sila ng ating malapay dahil nagtatapat sila. Amen? Pero yung mga nagsasabi ng kasiraan, sila yung pumupunta sa bahay at kumakatok, nagdadala ng sobre. Binibigay ang sobre, Martes ng gabi, kukunin ko yan. Para pagdating ng Miyerkules, wala nang maibibigay na ikaputandog. Biyernes, Huwebes pa lang, o Biyernes pa lang ng umaga, iwanan ang sobre at kukunin ko yan sa hapon ng Biyernes para bago mag-overnight. Wala nang maibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ganon din pag Saturday. Ginagawa yan ng mga iilan. Ang tawag daw dyan ay grupo ng mga Judas sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, mag-ingat kayo. Ang ganda sa harap-harapan mo. Makipag-usap. Ang aming ordained preacher dito sa Calamian Group of Island. Ang aming ordained preacher sa Palawan. Pero pagdating, huwag kayo maniwala. Pagtalikod mo, huwag kang maniwala diyan. May baril yan. Pumupunta lang yan dito para kunin yung ating mga ministerial tithes kung ano-ano mga issues. Mayroon siyang great issues para kasiraan. Hindi tayo pinapalaki ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear.
na tayong magkakagatan sa isa't isa. Tayo magsisiraan sa isa't isa. Dahil kailanman, walang espiritu ni Judas ang ating mahal ebanghilista at ang beloved Mama Dear. Amen? Amen? Sila, mayroon! Kaya kapag narinig mo yan, dito sa loob ng iglesia, iwasan mo yan. Kung kinakailangan, sawatain mo yan. Dahil kapag yan ay pahihintulutan mo, kapag yan ay kakalat, masisira ang iglesia ng mahal na Panginoon. Yung nagkakalat na yan, kasama ka, partaker ka, lahat kayo. Yun ang sinasabi ng Biblia, mahirap mag-akay ang bulag sa kanyang kapwa bulag. Hindi ka bulag, dilat ka, sawatain mo, pagsabihan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Third, ang sabi rito mga minamahal, the Absalom's group. Dito sa 2 Samuel chapter 15 verse 1 up to 6, italon sa 12. Ito po, maminamahal, ay yung mga grupo na, ang sabi rito, you give them your pulpit to teach or preach, and he begin to see himself as like the pastor of the church. He believes he can teach and preach better than you. Ang sabi rito, when he preaches to prove a point that he is better than you. He won't even mention your name in his sermon. He walks besides you, but still the heart of the people. So that people will follow him. He will make people feel they are neglected in your ministry. He will tell people he is there for them, to help them anytime they need help. This one will be bitter in competition with you. He believes he will be a better pastor than you. Tomorrow, trust me, he will split your church. Ang sabi rito. Ito daw ang tawag dito ay Absalom's group. Pakibasa ang 2 Samuel chapter 15 verse 1 up to 6, then italon sa 12. Aklat po ni Kalawang Samuel, kabanata 15, talatay 1 hanggang 6, talon sa 12. At nangyari pagkatapos nito, na naghanda si Absalom ng isang karo at mga kabayo, at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At bumangong maaga si Absalom, at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. At nangyari, na pagka ang sino mang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga na Absalom at sinabi, taga saang bayan ka? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel. At sinabi na Absalom sa kanya, tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid. Ngunit walang kinatawan ang hari na duminig sa iyong usap. Sinabi ni Absalom, bukod dito, o maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katwiran. At nangyari na pagka ang sinuman ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya, na kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. Sa 12, marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin, at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, maminamahal, itong si Absalom, ito yung anak ni David. Sinisiraan ang kanyang papa, maminamahal, yung kanyang tatay, ang kanyang hari, dahil gusto na niya na palitan. Kaya inaabangan niya, bawat may mga lalapit sa hari para magpa-counsel, para lutasin ang mga problema, andun siya sa pinakapintuan para kausapin na yung mga pupunta sa kanyang tatay. Ang sabi rin, mahal, kinakausap niya natin, kinukondisyon na natin niya. Ikukondisyon niya ang mind. Amen. Amen. Sa iglesia daw ng mahal na Panginoon, dito sa local churches, mayroon pong tinatawag ditong Absalom's group. Na ang mga pag-uugali ng mga Kristiyanong ito, maminamahal, ay dapat iwasan, dapat huwag pakinggan. Ayan na, maminamahal, tinitrin mo pa para magiging mangangaral. Pagkatapos, maminamahal, sisiraan,
Pag sinabing, saan ka galing? Galing sa San Carlos, galing ako kay Kuya Buboy. Ay, galing ka kay Kuya Buboy. Halika na, dito ka na. Maayos ang turo niyan. Dito ka. Akong makinabang sa'yo. Ang sabi rito, maminamahal, ito daw ang ugali ni Absalom. Hallelujah! Na kinukuha niya ang loob ng mga nasa sakupan ng kanyang amang hari, kinakausap para madaliin na siya na ang iluluklok para magiging hari. Nakipagkompetisyon sa kanyang amang hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakipagkompetisyon sa pagtayo sa pulpito. Nang sabi nga rito, akala mo mas magaling pa siya sa pastor niya. Mas magaling pa siya sa ating mahal na pastor. Nangyari po yan din sa dako ng Pampanga. Nung ako'y nariyan, 7 years. Merong isang preacheran. Abay, sabi ba naman, maraming maling turo ang mahal na pastor. Kinakailangan aking matuturuan para maituwid, maayos. Preacheran pa lang. Kapatid ng isang preacher natin ngayon. Pagdating doon, maminamahal, sabi na, pwede ba akong lumapit sa mahal na pastor para maturuan ko? Sabi ng mga nakapalibot sa mahal na pastor, bakit? Sino ka ba? Di ba, itinitirin ka pa lang na magiging preacher? Pagkatapos ganyan, ikaw na magtuturo sa ating mahal na pastor? Amen? Amen? Yan ngayon, maminamahal, na sinabi ng ating isang minister, nang sabi niya, lahat ng nawawala sa isang iglesia, anuman ang kasong kinasasangkutan niyan, saan man siya dalhin ng mga gawain, kung anong ugali niya sa kanyang pinanggagalingan, ganun pa rin ang kanyang ugali sa kanyang paruroonan. Pagdating doon sa kanyang paruroonan, pag hindi niya na, inaayawan niya na, dahil hindi siya kinikilala, hindi siya binibigyan ng pagkakataon, lilipat na naman yan. Kung anong ugali niya doon, yun pa rin ang ugali niya sa pangalawa. Ang sabi diyan, yan daw ang Absalom's group of brethren. Palakpakan po natin ang ating malaman. Grabe ang jealousy! Grabe yung tingin niya sa kanyang sarili na mas magaling pa siya sa mga nagtuturo sa kanya, sa kanyang pastor, sa mga nangasiwa sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, iwasan ninyo ito, ingatan ninyo ito. Sabi nga ng Biblia, para daw silang tupa in clothing, pero kambing pala. Amen? Amen? Ang galing magsalita, sila lang ang magaling. Ang laging hindi magaling ay yung nangangasiwa, yung ating mahal na pastor, yung mga beloved babies. Pero kung tutuusin, binibigyan lang ng pagkakataon para tumayo sa pulpito bilang helps. Para makatulong sa kanyang banal na gawain dahil no man is an island. Hindi kayang mag-isa sa isang tao, sa isang napakalaki isla. Itong napakalaking congregation na ito, hindi ko kaya. Kaya nga mayroon akong mga beloved elders na mga katuwang kasama. Mayroon tayong mga manggagawa, mayroon tayong mga awit, mayroon tayong mga manunugtog, mayroon tayong helps dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ayaw natin na magkaroon tayo ng ugali ni Absalom. Amen. Amen. Amen! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo mabilis ang oras, maminamahal. Sinabi rito pang-apat, the Kuras group. Kura. Alam niyo po yung tatlo. Kura, Datan, at Abiram. Yung tatlong lumalaban kay Moses nung sila'y lumabas sa Ehipto at dinala sila sa Kanaan. Dito natin masusumpungan yan sa Numbers, chapter 16, verse 1 up to 3. Pakihanda po. Din talon sa 13 at 14, din talon sa 24, amen, at italon sa 28 hanggang 35. Ito daw po ang ugali ng Kuras group. Kindly, basa. Sinabi rito, this one will challenge your authority. He believes you are at the same level with anyone. He has issues with other church. Give honor to you. He will see you are honoring this man. He has issues when you give instructions. They were rebellious and dangerous because he sees you as someone who is at the same level with him. He believes everyone is called and everyone is anointed. So what is so special about you? Ang sabi rito, you are talagang level.
pareho lang kayo. Ito mga minamahal ang nakakatakot. Kindly, pakibasa. Kindly. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang sabi. Si Korah na anak ni Ishar, na anak ni Kot, na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram, na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moses, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. Sa 3, at sila'y nagpupulong labang kay Moses at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Sa 13, munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang? Kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. Sa 24, salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kor, ni Datan at ni Abiram. At si Moses ay tumayo at naparoon kay Datan at kay Abiram, at ang mga matatanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moses sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, sinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kor, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako. At si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak at ang kanilang bata. Sa 28, at sinabi ni Moses, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon, na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinatahan ng aking sariling pag-iisip. Sa 30, ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol, ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, dito mo minamahal, maliwanag na hindi talaga natin tularan. Ano nang makikita natin? They want to grab the top authority. Ang sabi nito, they will challenge the top authority. Ibig sabihin, ang target nito, mahal na pastor, mga beloved babies, nangangasiwa, mga katuwang na ating inaasahan. Kaya, ito'y nakakatakot, maminamahal, ng mga pag-uugali, ng mga, sinabi nga rito, dangerous, ang sabi rito, dangerous and rebellious, dahil ito'y nakikilibil. Ito daw po minamalay, para bang, akong bahala dyan. Akong bahala dyan. O sige, ako na si ako na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mayroong isa ditong pastor dyan sa Kalamian Group of Island na binigyan ng sample ng mahal na Panginoon. Sabi niya, magpasting ako ng 100 days. Kaya ko rin. Nagpasting siya. 40 days muna, another 40 days, another 40 days, di 120 days nga naman, tatlong 40 days. Nung matapos, sabi niya, pupunta ako sa malapastor para ilihans ko ang malapastor para ang malapastor lalakad. Magkrusada ako, ipakita ko sa lahat ng tao na yung ginagawa ng malapastor, magagawa ko rin. Nagkrusada, maminamahal, nagkrusada. Habang naka-book ang kanilang krusada, naglalakbay from one island to another island, papunta na sa pagkrusadahan. May dalang bigas,
May dalang mga kahoy, lahat ng panluto, ulam, lahat. Dahil magkukrusada. Pagdating sa kalagitnaan, maminamahal, ng dagat, biglang namatay ang pastor. Biglang namatay ang pastor. Sabi ng mga membro, anong nangyari? Nagkataon lang. Nagkataon? Yun ang sinabi ng Biblia. Sabi ni Moses, kung ako'y propeta ng Diyos, kung ako'y sinuko ng Malapanginoon, bubuka ang lupa para sa mga taong ito. Ibabaon silang buhay. Kung hindi mangyayari. Kung anong sinabi ng propeta ng Diyos, nangyayari. Lahat ng buong lugar, tulda ni Datan, Abiram at Kura, maminamahal, bumuka ang lupa, nilamon silang lahat, nangamatay. Di napatunayan natin. May pruiba na tayo. May ebidensya na tayo. Bakit hindi natin paniniwalaan yung Diyos nating tinatawagan at yung propetang tumawag sa atin para tayo imulat sa katotohanan? May mga ekstensyon ng mga anak nila, mga nangangasiwa, na habang pinangasiwaan kayo, hindi kayo pinababayaan ng Malapanginoon. Lagi kayong binibigyan ng kagalakan ng Malapanginoon. Sa tuwing tayo nagkakatipon, naramdaman ninyo ang presensya ng Malapanginoon. Tumutugon sa ating mga dalangin, ang ating Diyos natin sinasamba rito. Amen! Bakit natin pinaniwalaan ang mga taong ito? Ito'y nanggugulo lamang. Ito'y gusto lamang pumasok para magpapakilala. Nakikilala na ninyo sila. Kaya ngayon ang nangyayari, pag hindi na kaya, lalabas na ako. Goodbye kaligtasan. Ayaw ko nang maging preacher. Ayaw ko nang maging manggagawa. Ayaw ko nang maging mangawit. Ayaw ko nang maging manunugtog. Ayaw ko na. Sinong lugi? Sinong tama? Magbukas na tayo ng kaisipan. Kung tama sila, di na nanatili. Sila sana ang nandito para mangaral sa atin. Ayaw nilang mangaral dahil mayroon silang espiritu ni Kora, Datam at Abiram. They challenge the authority of those who are on authority. Mayroon po silang rebellious spirit. Mayroon po silang dangerous spirit. Huwag nating paniwalaan, maminamahal. Kaya nga sabi ng mga preachers ng Jesus Miracle Crusade, hindi pruiba't ebidensya ang ikaw ay membro ng Jesus Miracle Crusade, sumasamba Miyerkules, Biyernes at Linggo para ikaw ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan makita sa iyong gawa na ikaw ay naging masunurin. Ikaw ay sunod-sunuran kung anong sinabi ng pastor mo, nangangasiwa sa iyo, ng mga beloved babies, ginagawa mo. Kapag ginagawa mo mga bagay na ito, ikaw nga ngayon ay pinagpala. Tingnan mo ang iyong buhay. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Silang nagre-rebuild, silang umaalis, silang gumagawa ng mga kaparaanan. Ano nang nangyari sa kanila? Ano nang nangyari? Tingnan yung mga buhay nila. Dati-rati, maminmano, sila maging masunurin. Sila tumatayo dito, pinagpala ako dahil sa aking pagbibigay. Pinagpala ako dahil sa aking patutuo. Pinagpala ako dahil ako'y dumadalo 3 beses isang linggo. Pinagpala ako dahil ang dami kong nailapit ng mga kaluluwa sa pana ng Malapanginoon. Ngayon, nasa na sila? Nasa kama na, bumalik pa sa lupa. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Number 5. Number 5, maminamahal, ang sabi rito, ito yung Hams Group. Remember yung 3 anak, Siyam, Japet, at yung isa pa. Dito sa Genesis chapter 9, verse 21 up to 27. Itong Hams Group, maminamahal, this group will the one who expose your nakedness. Ang sabi rito. The day you find yourself in a shameful act, He will tell every day your weaknesses, and He will be happy to expose your disaster. Ito daw, maminamahal, yung mga grupo ng mga Kristiyano na nandun sa Hams Group, na ultimo yung tatay niya, nung ito'y nalasing, at kung ano-anong ginagawa, siyempre lasing ka. During the time, maminamahal, nung creation,
Wala pa namang batas doon na bawal uminom ng mga alak kung anuman, nalasing yung kanyang tatay at ipinakita niya, binubulgar niya ang kahihiyan ng kanyang tatay. Itong si Ham. Pakibasa po, kindly. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Genesis chapter 9 verse 21 up to 27. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 9, ang talata po ay 21 hanggang 27. At uminom ng alak at nalango, at siya ay nahubaran sa loob ng kanyang tolda, at si Cam at si Naaman ni Kanaan ay nakita ng kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay ang kanyang dalawang kapatid na nasa labas, at kumuha si Sem at si Japet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, at ang muka nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak, at sinabi, sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin ng kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ng Panginoon ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Sa 27, pakapalin ng Diyos si Japet at Matira siya sa mga matira siya sa mga toldan ni Sem, at si Kanaan ay magiging alipin niya. palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong si minamahal, itong si Ham, ito yung si Kanaan ngayon, yung ating nababasa na pinupuntahan na Kanaan, pangakong lupa. Ito minamahal, ini-expose niya yung kanyang tatay kung gaano ito kalasinggo, anong ginagawa ng kanyang tatay. Kanya itong ini-expose, pinapahiya. Nang sabi rito minamahal, hallelujah, sinabi sa kanyang mga kapatid na ang tatay natin, andun lasing na lasing, naguhubad na. Yung dalawang kapatid na si Japet at sino yung isa? Si Sem, kumuha ng balabal, tinakpan para lang maalis ang kahihiyan ng kanilang tatay. Tatay nila! Ito daw ang klase ng mga mananampalataya sa kasalukuyan na walang puknat, na kahit kahihiyanan ng kanyang kapwa mananampalataya, ini-expose niya. Kung totoo kang Krisyano, ang sugat ng may sugat, bulat-latin mo. Ang problema na may problema, ipagsasabi mo. Anong klase Krisyano ka? Kapwa mo mananampalataya yan. Bakit mo sisiraan? Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Nagtuturo ba ang iglesia dito ng kasiraan? Wala. Wala tayong tinuturong kasiraan dito. Kaya wag nating gayahin itong grupo ng mga grupo ni Hams, maminamahal, na kahit ang kahihiyan ng kanyang pamilya, kahit kahihiyan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, ay talagang kanyang ginagawa, alang-alang lamang sa para makikilala siya. Grabe. Sabi ko nung akin pong pinag-aralan itong araling ito, minamahal, sabi ko, grabe pala sa Biblia. Itong aking binanggit, 7 lang ito. Pero kung tutusin, napakarami pa rito. Amen. Atin lamang itong pinupokus dahil ito yung talagang grabe ng ginagawa na makikita natin sa local churches ngayon na ito po ang kinakasangkapan ni Satanas para ang mga Kristiyano ay ma-stir up, para ba maliglig, para talagang makita natin kung sino talaga yung tunay, yung mananatiling tunay, at kahit ano pang naririnig, nagpapatuloy sila, andyan pa rin. Ito yung mga Kristiyanong hindi matitinag sa kanilang pananampalataya, naniniwala at titiwala sa ating mahal na Panginoon, dahil totoo ang ipinangaral sa kanilang ebangelista, ng ating mahal na assistant pastor, ng mga beloved babies, ng mga nangangasiwa sa atin, ng ating mga subordinates, amen, ng mga mangangaral, ating mga beloved elders, amen. Kapag nakarinig ka ng mga kasiraan,
Amen. Amen. Sabi ng isang worker, hindi ka natatakot din kay Kuya Buboy? Pinisurahan ako niyan, sinuntok ako niyan. Kung ano-ano mga sinasabi. Paul ito maminamahal. Sa totoo lang, pwede ko silang kasuhan. Kaso lang, ba't natin kakasuhan? Kristiyano tayo. Pero ito, in-expose natin yung kanilang kabalbalan, kahibangan. Kinakailangan malaman mo na lahat ng mga naninira, sa lahat ng mga tumatayo sa pulpito na pinapapangasiwa ng ating mahal na pastor, ingatan ninyo yung mga tao na yan, bantayan ninyo, isulat na ninyo, wag na ninyong lapitan, wag na ninyong paniniwalaan, wag na kayong makikihalubilo dyan, layuan na ninyo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung babalik ang pagiging demon possessed niyan, lagot na sila. Ito yung mga Kristiyanong, nung umalis sila dito, ang tawag sa atin mga dugyot. Mga dugyot ba kayo? Mga dugyot ba tayo maminamahal? Hindi, di ba? Sila ang dugyot. Inalis sila dito dahil sila ang dugyot. Palakpakan po natin ating malapay. Number 6, Gehazi's group. Dito sa 2 Kings chapter 4 verse 25, hindi yung maiksing na lang. 2 Kings chapter 4 verse 25 up to 37, pakihanda ang Luke chapter 10 verse 4. He is with you, but he will be collecting money from behind your back. He takes advantage that he is close to your pastor, beloved babies, to enrich himself. Ito na po yung Gehazi's group. Itong si Gehazi, ito yung tauhan ni Prophet sino? Prophet Elisha o Prophet Elijah? Prophet Elisha. Pakibasa. Yan. Gehazi's group, he is with you, but he will be collecting money. Mayroon pong lumapit na mag-asawa, andito sa ating mabasa ngayon, lumapit, wala silang anak, nagpa-pre-over sa propeta na magkaroon sila ng anak. Nung nagpa-pre-over ang propeta, sabi ng propeta, bubuksan ng Diyos ang iyong bahay bata, magkaroon ka ng anak. Nung nilihans, ang sabi mo minamahal ng asawang babae, salamat sa malapay yung tunay kang ang propeta ng Diyos. Pagkatapos doon, nag-conceive siya, ng anak siya. Bumalik, dahil yung kanyang anak namatay. Ang sabi na, ikaw rin ang propeta nagsabi sa akin na magkaroon ako ng anak. Bakit bibigyan ba ako ng anak na mamamatay din lang? Kaya narito ako dahil gusto kong buhayin mo ang anak ko. Si Gehazi, inutusan ni Elisha, salubungin mo ang babae na Sunamita. Salubungin mo, dali mo yung tungkod ko at ito ang gagawin mo. Nung pinagawa sa kanya, minamahal, ipapato yung tungkod niya doon sa bata para ang bata ay mabuhay. Hindi nabuhay ang bata. Bakit hindi nabuhay? Dahil nag-isip si Gehazi, bayaran siya ng mag-asawang Sunamita. Nangungulikta ng bayad. Mayroong mga preachers na nangungulikta ng tithes and offering bayad. Pag nagpa-pray over, pupunta sa mga kung ano-ano mga gatherings natin, nagpapabayad. Hindi tayo nagpapabayad, libre tayo. Kung may inabot kayo na special blessing lang yan. Hindi yan bayad. Bukas puso na pagbigay ng pagpapala. Pero hindi tayo nagpapabayad. Si Gehazi, nagpabayad. Amen? Kaya nagtanong siya, bakit hindi nabuhay? Samantalang yung tungkod ni Elisha na pinapagamit sa kanya para mabuhay ang bata, hindi nabuhay ang bata. Sabi ni Elisha, dalhin mo dito sa loob ang bata. Pagdating sa loob, maminamahal, hiningaan ang bata ni Elisha. Yung dalawang kamay, yung bibig, parabang nag-mouth to mouth, maminamahal, at hiniling sa malapayon na magkaroon ng buhay ang bata muli. Nabuhay ang bata. Bakit, maminamahal? Marami tayong ipinanalangin na hindi dinidinig ng Panginoon. Dahil mayroong nag-aantay ng bayad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi dinidinig ng Panginoon dahil gusto nila, bayaran sila. Wala pong bayad ang kagalingan dahil ang Diyos ang nagpapagaling, hindi yung naglilihans, hindi yung pastor, hindi yung ordained preacher. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basa,
Kindly, medyo malapit na tayo magtapos. Medyo tapusin natin ito. Balik abutin tayo ng alas 4. Amen. Pagtiyagaan natin, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, ang Kabanata 4, ang talata 25 hanggang 37. Sa gayoy yumaon siya at naparoon sa lalaki ng Diyos sa bundok ng Carmelo. At nangyari na makita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo na kanyang sinabi kay Hezi na kanyang lingkod, narito, nandoon ang Sunamita. At tumakbo ka, isinasamo ko sa iyo ngayon. Nasalubungin siya at iyong sabihin sa kanya, mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata? At siya'y sumagot, mabuti. At nang siya'y dumating sa lalaki ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanyang mga paa. At lumapit si Hezi upang ihiwalay siya. Ngunit sinabi ng lalaki ng Diyos, bayaan siya sapagkat siya'y namamanglaw at inilihim ng Panginoon sa akin at hindi isinaysay sa akin. Nang magkagayoy sinabi niya, ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, huwag mo akong dayain? Nang magkagayoy sinabi niya kay Hezi, bigkisan mo ang iyong mga balakang at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at yumaon ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin. At kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. At ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. At sinabi ng ina ng bata, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. At si Hezi ay nagpauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata. Ngunit wala kahit tinig o pakinig man. Kaya't siya'y bumalik na sinalubong siya at nagsaysay sa kanya na nagsabi, ang bata'y hindi magising. At nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito, ang bata'y patay at nakahiga sa kanyang higaan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon at siya'y sumampa at dumapas sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya. At idinikit ang bibig sa bibig niya at ang kanyang mga mata sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya. At siya'y dumapa sa kanya at ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy bumalik siya at lumakad sa bahay na parito na minsan at dumapa sa ibabaw niya. At ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanyang mga mata at tinawag siya ni Hezi. At sinabi, tawagin mo ang sumamitang ito. Sa gayoy tinawag niya siya. At nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, kalungin mo ang iyong anak. Sa 37, nang magkagayoy pumasok siya, nagpatira pa sa kanyang mga paa at yumukod sa lupa at kinalong niya ang kanyang anak at umalis. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapansi. In-explain ko naman, diniritso ko para maintindihan ninyo. Dahil gusto kasi ni Giasi, bayaran siya. Libre ang kagalingan galing sa propeta ng Diyos. Amen? Kaya hindi naging mabisa ang ating mga panalangin. Kung tayo'y binibigyan ng mga pre-request, andyan nakasulat, dahil lagi natin iniisip, may bayad, may bayad, may bayad, para tayong Gehasis group. Ito yung mga nagbabahay-bahay, nasabi ko pa kanina pa, nag-iwan ng mga sobre, ang kakapal na mga mukha ng mga tithes and offering, at alam sila'y may-ari. May gawain, huwag niyong ibigay yung tithes and offering ninyo sa bahay ninyo. May gawain, ibigay mo yan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kahit sino pang kakatok doon sa inyo, lalo na pag nalalaman na may malaki kang halaga na ibibigay. Dahil magre-retire ka, teacher ka, abogado ka, huwag kang basta-bastang magpapalapit. Isipin mo kung sino yan. Mga Gehasis group of Christians yan. Palakpakan po natin ang ating malapain. Huwag ninyong paniwalaan. Wala yan sa turo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Pangpito, last but not the least, Diotrephes group. Kindly, paki-plus. Diotrephes group. This one is too dangerous. He is famous in the church because he has power and influence and a voice among the people. Ito na ngayon, maminamahal, yung mga naatasan. Naatasan ng ating mahal na pastor, atasan ng mga beloved babies, it's either me or a preacher or an ordained preacher o yung mga napagkatiwalaan pupunta sa atin. Huwag kayong mag-alala. Anong problema ninyo kay Brother Buboy? Akong bahala dyan.
Pakibasa ang 3 John, kindly. 3 John 1, verse 9 up to 11. Kindly. Last 2 verses, 3 verses. Praise the Lord. Grabe daw ito, makapangyarihan sa church. Dahil makapangyarihan, impluensyado, at may busis ito maminamahal. Ito yung, kumbaga, kayang hilutin. Kumbaga sa hari, rina, prinsesa at prinsipe, ito yung doki. Ito yung magsasalita, maminamahal. Speaker ito na, huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. Kahit ano pang sabihin ni Kuya Buboy, ako nang sasangga dyan. Ako nang bahala ang ganito. Kindly, pakibasa. Amen. Dito po sa kalatang ikatlong Juan ng Kabanatay 1, ang talatay 9 hanggang 11, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapot si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipapaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Sa 11, minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, napakaliwanag ito, maminamahal. Amen. Amen. Ito na yung pinakamakapangyarihan. Wala ditong padri-padrino. Wala ditong malakas ako sa mga beloved babies. Malakas ako sa mga pastor. Malakas ako sa ating beloved Mama Dear. Nung araw nang nabubuhay ang ating beloved Mama Dear, daming lumalapit sa akin. Kuya, yung tulungan ako kay Mama para masabi mo. Sabi ko, matutulungan kita pero hindi ako magdedesisyon. Si beloved Mama pa rin. Yan lang may tutulong ko, may lapit kayo. Dahil iglesia ng San Fernando may problema laban sa iglesia ng Bataan, laban sa iglesia ng Bulacan, lalapit. Pagdating doon sa pinaka-iminungkahi namin na bumper, eto na si Diotrephes. Ang sabi niya, hindi kami pinapapasok. Di man lang kami makaporma. Grabe kanyang ginagawa. At talagang akala mo, mas matindi pa siya sa hari, matindi pa siya sa rina, matindi pa siya sa prinsipe at prinsesa. Pero ang sabi ng ating nabasang talata, pakiulit po yung versikulo 10. Pakiplas yung versikulo 10. Ang sabi, kaya kung pumarian ako, ay ipaalala ko sa mga gawang ganyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, ay hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ng ang mga kapatid at sila'y mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sa iglesia. Mayroong gumagawa nito, maminamahal. Nakakaawa. Dahil ngayon, ini-expose tayo dahil gusto ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga Kristiyano ay puro ang isip, puro ang puso. Naging masunurin, walang reklamo, at hindi lang. Amen. Hindi sumusuwag, hindi naninipa, hindi tumatalikod kapag ayaw niya yung utos. Kaya maminamahal, ang sabi ko, we must have to appear unto the judgment seat of Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9 up to 10, last 2 verses. 1 Peter chapter 4 verse 15 up to 19. Nakakatakot ito. Dahil ang sabi, judgment begins at the church of the living God. Magsisimula dito ang paghuhusga. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Dito pa nga lamang sa hukuman ng tao, makikita na natin ang kanilang mga kulay. Kasama sila sa 7 napaka-delikadong espiritu sa loob ng iglesia. Iwasan ninyo, alisan ninyo, ituwid ninyo, kung pwede, i-rebuke ninyo, kahit ordained preacher pa yan. Amen? Amen? Dahil hindi po nagtuturo ang mahal na pastor ng ganitong katuruan. Hindi nagtuturo ang ating beloved Mama Dear ng ganitong katuruan. Hindi po nagtuturo ang mga beloved babies ng ganitong katuruan. Ang kanilang tinuturo ay magiging masunurin tayo. Dahil lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo.
Kindly, pakibasa yung 2 verses, last 2 verses. Bilis, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanatay 5, ang talatay 9 hanggang 10. 9 hanggang 10. Amen. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Dito po sa aklat ng 1 Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 15 hanggang 19. 15 hanggang 19. Amen. Praise the Lord. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. So, tingnan nyo ha. Darating daw ang panahon na ang paghuhukom, paghuhusga ay sa bahay ng Diyos. Sino bang bahay ng Diyos dito? Di ba tayong mga mananampalataya? Di po ba? Amen. Amen. Dito daw sa atin magsimula ang paghuhukom. Tuloy ang basa. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Grabe. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. Kung tayo nga na nagsisikap, ay bahagya pang maliligtas. Ano pa kaya itong mga rebuilding ito? Itong 7 ating tinatalakay. Saan ito pupulutin? Grabe, nakakatakot. Tuloy ang basa. Amen. Dito po sa 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Our God is a just God. Amen. Amen. Ang ating Diyos ay matuwid na Diyos. Hindi siya liko na Diyos. Ayaw niya na may bahid ang Kristiyano ng mga kaisipan na kahit kunti lang ni katiting lang. Kasi nga, sabi ng Biblia, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, walang dungis, walang kulubot. Sila lamang magnana ng langit at buhay na walang hanggan. Walang naililingid sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat ay hayag. Hebrew chapter 4 verse 13. Nagtago ka sa ilalim ng yungib. Andun ka sa ilalim ng dagat. Kahit saan ka pa magtago. Silyado ka ng bakal. Ang bakal silyado ng yung anti-infrared na hindi ka tatablan. Yung gulong. Akala mo libre ka, hindi ka natatamaan ng nuclear bomb, hindi ka natatamaan ng bala. Pero ang mata ng Diyos, tagus-tagusan doon sa lahat ng piniprepare mo. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Wala kang may tatago. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Okay, mag-ingat, mag-ingat. Mula ngayon, walang pipigil sa inyo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito kayo. Pagtatapat ng pagbibigay, pamumuhay na may kabanalan kahit grabing init. Nagmo-moving up ngayon, maminamahal. Grabe kung todo kuliriti ang mukha, namumula na. Sa grabing kapal ng make-up, lipstick. Nag-aayos pa ng mga kilay kung ano-ano mga pinagagawa. Moving up lang. Ayaw pa natin maminamahal matakot sa Diyos. Ang ating tuloy kinatatakutan ay mga nangasiwa. Mali. Matakot ka sa Diyos dahil ang Diyos ang iyong kakaharapin doon sa judgment seat of Christ. Tayo po'y tumayo. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin at malabayan. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin.
isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ikaw ay parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Habang inaawit natin ang awitin ito, minamahal, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, merong 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat inyong malaman. Diyan sa inyong kinalalagyan, kung wala itong 4, umalis na kayo. Pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito ang nagtuturo ng buong katotohanan. Dalhin ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Unang-unay pananampalataya. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga itin ay nilinis. Hallelujah! Ang kanser gagaling. Ang mga nag-adik papalaya, mga upper, mga kriminal, paguhi ng malapanginoon. Pag may pananampalataya ka, tatanggapin ka ng ating malapanginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Dahil ikay makasalanan, kailangan pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Hindi lamang tao ay anak ng Diyos. Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. At ang pangatlo, Acts 2:38, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Kristo sa ipagpapatawad, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Walang kapatawaran sa bautismo ng tubig, minamahal, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Walang kaligtasan diyan. Ang kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo. Ika'y mapapatawad at ang pang-apat, matatanggap mo ang kanyang Espiritu Santo. Kaya sa hapong ito, maminamahal, habang tinatanggap ninyo ang ating malapit na kataas ang inyong kamay, sa ating mga beloved visitors, kung nandiyan pa kayo, lapitan natin mga beloved choir members. Sumunod kayo sa ating mga panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, ako'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na sa aking kinalalagyan palang ministeryo, hindi ito totoo. Dahil nandiyan ang 7 nakakatakot na mga pag-uugali ng mga rebellious na nakatala sa banal na kasulatan. Amang banal, naniwala ako at nagtitiwala sa iyo. Narinig ko ang katotohanan ng Ebanghelyo sa hapong ito. Kaya narito ako, isang makasalanan, lumalapit sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Kahabagan mo po ako sa punang aking mamahal sa buhay. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong maging tunay na Kristiyano. Hindi ko nasumpungan sa aking kinalagyang iglesia. Sa pangalan ni Kristo na taga Nazaret na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Gawin sila tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Ito ng pasibulan na kanilang paglilingkod sa iyo. Sa pangkalahatang panalangin ng aming kagalang-galang na Evangelista, Will Estrada Almeida, ito pong samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Brother Alvin, sa ating mga pangailangan, let your supplication be made known unto God. Sabi ng banal na kasulatan, idaing, ipaabot ninyo sa ating malapay ng inyong mga kahilingan. Nakikinig ang malapay nun sa mga sandaling ito. At ang buong pagkatatin binibigay sa ating beloved elder. Mr. Galvez po, beloved Lord and Priest, Kuya Bubuhay niya. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Amen. Lahat ng ating mga kahilingan, mga daing, ipaabot natin sa ating dakilang Diyos sapagkat siya'y Diyos na mahabagin, siya'y Diyos na mapagpala. Kung ang kanyang buhay, kanyang ibinigay
walang anumang bagay, mga minamahal. Amen. Hindi niya ipagkakait sa bawat siya sa atin, mga minamahal. O dahil mapagpala namin Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Malapit noon, iba yung kalakasan, kalusugan. Aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will D. Estrada Almeida, mahabang buhay pagkalumo po, malapit noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapit noon. Pagpalain mo po, malapit ang halahat na narito, malapit noon. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay. Ayon sa kanilang mga pangailangan, malapit noon. Kagalingan sa karamdaman. Kawalan ng trabaho, malapit noon. Pagkaluban mo sila. Kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, malapit noon. Pagpalain mo po, malapit noon. Hallelujah. Sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will D. Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Hallelujah. Ating ipatong mga minamahal ang ating kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin na isa-isa lahat ng mga karamdaman kung anumang meron tayo, mga minamahal. Hallelujah. Banggitin muna natin, palayasin natin sa pangalan ni Jesus, mga demonyo ng mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, demonyo ng panlulupaypay, hallelujah, panghihina, panlalamig, demonyo ng kahirapan, rayuma, arthritis, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Ang kininapo natin, mga minamahal. Amen. Panampalatayanan natin na narito na, tinanggap na natin yung ating pong mga kahilingan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At tayo tatalon, mga minamahal, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po, mga minamahal, amen, ay magdaraos po ng ating pong Holy Supper habang ipinamamahagi po ang katas ng ubas at ang tinapay, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siyasati mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa labang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya
Puri po ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Kung ang lahat po ay meron na po mga minamahal, atin na pong simulan mga minamahal ang ating pong Holy Supper. Amen. Tayo po ay nagdaraos ng ating Holy Supper once in a month mga minamahal. Amen. Ang ating Holy Supper mga minamahal, ito po ang layunin ay alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na kanyang iniwanan ang kanyang trono. Siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa. Tayo kanyang mga nilalang, mga minamahal. Tayo nagkasala sa mahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon ang gumawa rin ng paraan upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Anumang pagpapala, meron tayo mga minamahal. Huwag mong kalilimutan, merong Diyos na nagmamahal sa iyo, mga minamahal. Lahat tayo mahal na mahal ng ating dakilang Diyos. Kahit tayo nagkukulang, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapit, nariyan lagi ang mahal na Pinoon. Laging sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagaling. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung ating babasahin sa aklat po, mga minamahal, ng Isaias 53, talatay 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, gumaling lahat ng ating mga karamdaman. Nalutas lahat ng ating mga problema. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Yung mga hindi tinatanggap na sa lipunan ngayon, pinagpala na ng ating dakilang Diyos. Yung mga wasak na tahanan, muling binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya aalalahanin natin yan, mga minamahal. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, huwag nating kalilimutan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Holy Supper po, ito po ay sagrado, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung tayo po ay nabautismuhan na po, pwede na po tayo sumalo. Doon sa mga hindi pa nabautismuhan, subalit nagdesisyon na po sila ng magpabautismo after ng gawain, mga minamahal, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. At sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Baka meron tayong galit sa ating kapwa, mga minamahal. Meron tayong hindi natin mapatawad, mga minamahal, na pag nakikita natin puwing sa ating mata, mga minamahal. Yung iba sa nasabi, sumusulak yung kanilang dugo pag nakikita ang tao ito. Matuto tayong magpatawad, mga minamahal. At matuto rin naman tayong humingi ng tawad, magpakumbaba, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya'y Diyos, mga minamahal, na mapagpakumbaba, mga minamahal. Lumapit tayo sa kanilang mga minamahal. Lumapit tayo, humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Magpatawaran tayo sa isa't isa, sapagkat ang sino mang hindi marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin patatawarin ng ating Ama sa langit, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, kami muling lumalapit sa iyo, Malapinoon.
tumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapit noon. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami't patawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kami malapit ng karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Sa pagkahalatang dalay na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin mga minamahal ang tinapay. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa kabanata ay 11, sa talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang saro, ang katas ng ubas. Muli po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatay 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang sabay-sabay mo. Hallelujah. Ang pag-ibig Maraming salamat po na ating ang dakilang pag-ibig sa bawat isa. Lalo na po sa mga paglingkod. Hallelujah. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayumay at ang dugong dumigis para sa ating kaligtasan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Ang katawang pinayumay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin mga minamahal na ating po pinakamamahal na Jesus. Pumalakpok po tayo man malakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Vera para po sa ating pong announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder brother Alvin Reyes sa pagkanta po sa ating mga minamahal sa ating po Holy Supper. At sa oras ito mga minamahal, amen,
Patuloy natin pinapabutan, pinapatas sa pupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamalapyan na susdob ng paggalang. Pabati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wedes Radon Meda. Lagi po natin lalala ang mga tulong ng isang araw. Ating po minumang ginagalang assistant Pastor Lina Sina.